Okay. So magandang evening po sa inyo pong lahat. Muli ako po si Coach Ed Soriano, aka Sorry Legaspi. May ganun na nagsasabi sa inyong magandang gabi po muli sa inyo pong lahat sa ngalan ng Panginoong Hesus. At sa oras po ito, samahan po ninyo ako sa isa pang awiting nalikha ko po na ibinigay sa atin ng Panginoon. At ito pong awiting ito na nais ko pong ibahagi sa inyo for tonight ay pinamagatang sa Diyos tayo ay magtiwala. At alam niyo po, ang pagtitiwala sa Diyos ay masabi nating dakilang bagay. Ang pagtitiwala sa Diyos ay talagang hindi matatawaran at syempre hindi po ito napakadali. Kaya naman bago po sa awiting yan, meron po akong nais ibahagi sa inyo, no? Na simpleng mensahe patungkol dito sa atin pong awiting, no? It is a original compositions, mga kapatid minamahal, no? Sa pamagitan po ng ibang lingkod. At salamat sa Panginoon and give Him glory, honor, and praise. Dito po sa Jeremiah 17 verse 7, ganito po ang sinasabi ng kasulatan. Atin pong matamang tunghayan, akin pong babasahin ng maliwanag sa inyong harapan. And it says like this, mapalad ang taong nagtitiwala sa Panginoon na ang pag-asa ay nasa Kanya. So ulitin ko po ang pagkasabi ng salita ng Diyos ayon sa aklat ni Propeta Jeremiah, ganito pong pagkasabi ni Propeta Jeremias, mapalad ang taong nagtitiwala sa Panginoon. So, ina-address dyan, no? Tinutukoy kung kanino tayo dapat magtiwala. At ang sabi dyan, yung taong mapalad ay walang iba kundi yung nagtitiwala sa Panginoon. Na ang pag-asa ay nasa Kanya. Wow, grabe. Super duper. Dapat yan pinapalakpakan niya yan. So, ninanais ko sanang gumamit ng B8 pero kakain ng medyo mahaba-habang preparasyon at meron din ako ditong hawak na no para medyo maganda yung sound natin pero sabi ko simplehan na lang natin, no, balang Diyos sa magpala dyan. Yan, so may mga gamit din tayo kahit paano naman pero simplehan na lang natin, sabi nga simple pero rock. At sa ating pagpapatuloy, related po sa songs na nais ko pong ibahagi sa inyo for tonight, dito po'y sinasabi at ako po'y naniniwala na kayo po'y sasangayon. Nang sabi nga po rito, sa mundong puno ng pagbabago at problema, maraming tao ang naghahanap ng masasandalan, masusulingan, something like that, no? Sa sarili, sa kapwa, o sa mga bagay na pansamantala. Pero ipinapaalala sa atin ng Diyos, alin po, na ang tunay na pagpapala ay hindi matatagpuan dito, kundi sa Kanya lamang. So, ang tunay na pagpapala at syempre pag-asa natin bilang karagdagan, hindi natin matatagpuan sa mga bagay na binanggit natin. No? Hindi natin pwedeng sandalan ng ating sarili, hindi natin pwedeng panghawakan yung ating mga theology, yung ating mga bachelor, something like that, no? At yung ano pa mga credentials natin. Tanging sa Diyos lamang tayo dapat talagang magtiwala. At ang sabi nga rito, at kapag nagtitiwala tayo sa Diyos, no, at sa Kanya inilalagay ang ating pag-asa, sabi po rito ay mararanasan natin ang alin? Ang tunay na kapayapaan. Kapayapaan at katiyakan sa anumang sitwasyon. Kaya napakaganda na tayo po ay magtiwala sa Panginoon katulad nga ng sinasabi ng awitin. Sa Diyos tayo magtiwala kasi kapag tayo sa Kanya nagtitiwala, ano man ang sitwasyon, ano man ang ating pong kalagayan sa buhay, ano man ang ating kinakaharap, magkakaroon tayo ng kapayapaan. At dalawang bagay pong nais ko pong i-impart sa inyo ngayong gabing ito o ituro patungkol sa awiting ito. At sa tanong na, bakit tayo dapat magtiwala sa Panginoon? Kasi ang ating message, ang ating song is all about sa Diyos tayo magtitiwala. Now, kung sinasabi ko po sa inyo na magtiwala tayo sa Panginoon, dapat may sagot. Kung may tanong, may tiyagot. Ano? May sagot. At ano po yung sagot? Una, no, hanguin din natin, hugutin din natin sa awitin. Nang sabi dito, kung bakit sa Diyos tayo magtiwala, no, kung bakit tayo sa Diyos dapat magtiwala, sapagkat una, siya ay dakila. Now, kanina tinitingnan ko po, ano bang ibig sabihin ng salitang dakila? No? Ang sabi dito, ang ibig sabihin, no, referring to God, addressing to God, ang ibig sabihin, ang Diyos ay makapangyarihan. Pag sinabi natin ang Diyos ay dakila, siya ay makapangyarihan sa lahat. Ibig sabihin niyan, siya ay makapangyarihan sa lahat, walang imposible sa Kanya,
Higit siya sa anumang problema, grabe. Higit siya sa anumang pagsubok, sitwasyon na ating kinakaharap, no, na ating hinaharap. Kaya, maaari tayong magtiwala sa Kanya. Pwedeng hindi, pero mas maganda yung magtiwala ka sa Kanya. Kasi wala namang ibang katiwa-tiwala at mapagkakatiwalaan tayo. At ang sabi rito, no, kaya maaari tayong magtiwala sa Kanya dahil kaya niyang gawin. Ang alin po? Ang hindi natin kayang gawin. At kontrolado niya ang lahat. No? Tandaan natin that God is not out of control, not loose of control, kundi ang sabi dito, God is in control of everything. Maging ang alon sa dagat, maging ang malalakas na hangin, di ba? If you will notice yung gospel, according to St. Mark chapter 5, di ba? Nung sila po ay binisita ng malakas na unos, anong sabi ni Jesus, di ba? Di ba? Di ba? Hangin, tumahimik ka. Alon, pumayapa ka. So wala pong mga isip yun, ha? Di ba? Hindi katulad nating tao yun. Pero they obeyed. Sapagkat sa Diyos po ay, di ba? Walang hindi magagawa. Ang Diyos po ay walang hindi kayang gawin sapagkat siya nga po ay dakila. Ibig sabihin, kapag sinasabi natin ang Diyos ay dakila, siya po ay sobrang makapangyarihan, hindi lang basta makapangyarihan. At wala pong bagay na imposible sa Kanya. Kay El Shaddai ay walang imposible. And I quote, sabi ng Jeremiah 32:27, Panginoong Diyos, Ikaw ang lumikha ng langit at lupa. Sa pamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at ng iyong nakaunat na bisig, walang anumang napakahirap sa iyo. Kaya dapat sa Diyos tayo magtiwala, una tigit sa lahat, kasi siya nga po'y dakila. Nang ibig sabihin niyan, walang bagay na napakahirap para sa Kanya. Lahat ng bagay ay magagawa ng Diyos higit pa sa pwede nating, di ba, maunawaan. Higit pa sa, di ba, sa aabot ng ating isip. Higit pa sa pwede nating isipin ang magagawa ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay walang limitasyon, hindi natin siya pwedeng kahon. Sapagkat ang Diyos po ay sobrang makapangyarihan. Pangalawa, kung sinasabi ko po na sa Diyos tayo magtiwala, bakit tayo dapat sa Diyos magtiwala? Katulad ng sinasabi ng awitin. Ano po yung dahilan? Ano po yung rason? Secondly, mga kapatid ko minamahal, na nais ko pong i-impart o ituro sa inyo ngayong gabing ito patungkol sa original compositions, no, na akin pong ibabahagi sa inyo na isa pang awitin. Sabi rito, sa Diyos tayo magtiwala. Bakit? Sapagkat kapag nagtiwala ka sa Panginoon, hindi ka niya pababayaan. Sa Diyos tayo ay magtiwala. Sapagkat hindi niya tayo pababayaan. Hindi tayo mapapahiya sa ating pag-asa o sa pag-asa mo. At sa bandang huli, hindi ka madidismaya. Kaya sa Diyos tayo magtiwala. Kapag nagtiwala tayo sa Panginoon, tsak yun, hindi niya tayo pababayaan. Kapag nagtiwala tayo sa Panginoon, tsak yun, hindi tayo mapapahiya. Kapag tayo umasa sa Kanya, at bottom line, at the end, may kita po natin yung kamay ng Diyos. Hindi tayo madidismaya. Walang tumitiwala sa Panginoon ang mapapahiya. Yan po yung sinasabi ng ASND, which simply means ang salita ng Diyos. And I quote, sabi po ng Romans chapter 10 verse 11, sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, na kung saan sinasabi po rito, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Sa other translation, ang ginamit doon na termino o salita, ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mabibigo, hindi madidismaya. Kaya dapat yan pinapalakpakan niya. Ayan. So, siyempre, shoutout muna tayo dyan. Shoutout po, una tigit sa lahat. Yan, sa atin pong minamahal kapatid na Sister Jing. No, she was in Hong Kong. Kung di ako nagkakamali. Tama po ba sa Jing? Yan, konting comments naman dyan. So, ganoon din po. No? Sa lahat ng mga taga Hong Kong, from Monday to Sunday group, pagpalain po kayo ng Panginoon. Lahat po ng nandyan, yung mga councils, no? Disciple assigned. At syempre, yung mga masisipag natin, mga prayer partners, mga manggagawa dyan, i-super bless kayo ng Panginoon. At ganoon din, no? Shoutout din kay Ate Ellen, ayan, kay Kuya Simon, and to the family. Sa lahat po na nandyan na mga mahal sa buhay nila, no? Mga relatives natin dyan. So, may God bless us all. At syempre, Sister Irene, yan, from Malabon. So, dapat dyan pinapalakpakan din yan.
Yan, salamat din po sa inyo pong panonood at pakikinig ngayong gabi ito. At wag po kayong mag-atubili na ako po suportahan. Sabi nga po dyan, no, you can support me, no, through sending star. Ayan. So, andyan po kayo sa mga, ayan. Babanggitin ko pa ba, Sister Jane? Basta okay na yon, no? Nandyan daw po siya sa mga, yun, ano ba yun? Yun. Andyan daw po siya sa mga Chinese. Yan. Yan. So, yan. Sabi ni Sister Jing, hello, Ate Ellen. Yan. Okay. So, eto na po yung awiting nais ko pong ibahagi sa inyo. Minsan ko na po itong nakanta, inawit. Pero ito po yung newly compositions ko. At nawa ito po yung magpala sa puso ng Diyos at ganoon din magpala, no? Sa ating lahat na makakapakinig ito. Sabi nga ng Colossians, in everything you do, do it for the glory of God. Sa ano mang ating gagawin, lagi nating isasaalang-alang na ginagawa natin yan para sa malaking kaluwalhatian at kaluguran ng Panginoon. At shoutout din, yan, kay Sister Lisa Bermejo, yan. So, sabi niya, yan. Sabi niya, amen po, ang galing niya, brother. Dapat dinagdagan mo si Lisa. Amen po, ang galing niya, brother. Wala kayong sakit. Amen. So, salamat po sapagkat, di ba, higit sa lahat, walang ibang magaling kundi ang Diyos. At kung tayo man po ay nababahaginan ng biyaya o talento anumang meron sa tayo, so laging papatungkol natin sa Diyos. Yan. Yun po yung sinasabi natin, sa Diyos tayo magtiwala. Lahat ay asa natin sa Kanya. So another song for the glory of God was entitled, Sa Diyos tayo ay magtiwala. Pakinggan natin. Tayo sa Diyos nagtiwala, hindi tayo mapapahiya. Yeah, yeah, yeah. Jesus. Pakinggan natin. Say yeah. Sa Diyos tayo ay magtiwala, pagkat siya ay dakila. Amen. Sa Diyos tayo ay magtiwala, tiyak di ka mapapahiya. Yan naman po yung katotohanan. Na wala sino mang nagtitiwala sa Panginoon, kanyang binibigo. Minsan pa, sa Diyos tayo ay magtiwala, pagkat siya ay dakila. Wow, yeah, yeah, yeah. Sa Diyos tayo ay magtiwala. Bakit? Tiyak di ka mapapahiya. Sabi nga po sa awiting ito, panghawakan mo mga pangako niya. Panghawakan mo mga salita niya. You know why? Panghawakan mo. Bakit? Pagkat lahat ito'y totoo. Here we go again. Sa Diyos tayo ay magtiwala, pagkat siya ay dakila. Yeah, yeah, yeah. Sa Diyos tayo ay magtiwala, tiyak di ka mapapahiya. Samahan po niyo ako. Sa Diyos tayo ay magtiwala, sa Diyos tayo ay magtiwala, pagkat siya ay dakila. Amen. Sa Diyos tayo ay magtiwala, tiyak di ka mapapahiya. Minsan pa, sa Diyos tayo ay magtiwala, pagkat siya ay dakila. Oh, yeah, yeah. Sa Diyos tayo ay magtiwala, tiyak di ka mapapahiya. Kaya nga, sinasabi sa atin ang awiting ito, panghawakan mo mga pangako niya. Yeah, yeah. Panghawakan mo mga
mga salita niya. Amen. Panghawakan mo, pagkat lahat ito totoo. Panghawakan mo, mga pangako niya. Panghawakan mo, mga salita niya. At panghawakan mo, pagkat lahat ito'y totoo. Panghawakan mo, mga salita niya. Panghawakan mo, pagkat lahat ito'y totoo. Yeah, yeah, yeah. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Yan. So, medyo parang nawawala sa tono yung gitara ko kanina. Kasi medyo, yan, madali lang siyang medyo lumuwag. Yan. Pero salamat pa rin sa Panginoon. Yan. At salamat pa rin, may gitara pa rin tayo. Okay, at shoutout din po kay Sister Ann Rojas. So, she's watching. Hindi ako nagkakamali dyan sa lugar ng Bulacan. At yan, nasing ko na rin po. Yan, medyo, ayan, nag-cross sa atin si Brother Anton Pantino. Yan, magandang evening po, sir. Saan makay naroon? Yan, alam ko po kayo po assigned, no? Ko lang alam ko sa Visayas ba, pero nawa, ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo. Ayan, so yan, he's watching. So, yan si Brother Anton. Sir Anton, good evening po sa inyo po. Ayan, at sabi kanina sa Jim, yan. Ayan, okay. Ayan. So, salamat po sa inyo pong panunood at pakikinig. Okay. At yan nga po, no, sinasabi sa ating awiting kanina, sa Diyos tayo magtiwala. No? Sa Diyos tayo magtiwala. Bakit? Sapagkat ang kanyang pangako ay laging tapat at totoo. Kaya kapag tayo po ay magtitiwala ng 100%, wala tayong ibang dapat paglagakan yan kundi ang Panginoon. Sapagkat ang Diyos kailanman ay hindi nagsisinungaling. Sabi nga ng Book of Numbers, God is not a man that he should lie. At salamat po sa mga nagpalipad ng kanilang mga bituin. Yan, papunta rito sa atin. So ang Diyos po magpala sa inyo. Again, you can send stars to show your support sa akin. At siyempre, bago ko makalimutan, yan, nakasin kanina si Kay. Yan. Saan na ba yun? Okay. Yan, Sister Ann. So, Sister Ann, magandang gabi sa iyo. At babanggitin ko lang din, sa April 25, so ang mga Tagalubang po, Occidental Mindoro, ay magdiriwang ng kanilang anniversary. So tayo po na-invite dyan, and we are praying, hoping, no, nang Diyos po gumawa ng daan para tayo po ay makaparian. So, pag gusto ng Panginoon, gagawa siya ng paraan. Amen? Sapagkat di naman tayo pwedeng pumunta dyan nang lilipad tayo. Amen? If it is God's will, it is God's will. God will provide. At shoutout din po sa akin pong minamahal na kumpare. Yan, kay Bishop Ans. Yan, kay Bishop Anthony Ans Ibasan. So, he's also watching right now. So, malaking, malaking amen. Dapat yan pinapalakpakin. Iyon, okay. So, salamat po. Ayan, karugtong yan ang talk ni Brother Dennis Priya sa Diyos Umasa. Ayan, salamat po sa pagdaan. Ganyan talaga si Lord, no? Talagang mga bagay-bagay ay pinag-uugnay-ugnay niya. At medyo, yung isang LED light ko rito ay naloobat na, kaya medyo dumilim na ng kaunti. Kaya, sa oras nito, marami pong salamat sa inyo pong walang sawang pagsuporta. At nawa nga po, tayo po'y laging habulin at pagpalain ng Panginoon ng kanyang blessing. Sapagkat ang Diyos, ang taong sa Diyos ay umaasa. Tsak yun, ang Diyos ang sa kanya ay magpapala. Gustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa at walang sukat paglagyan. And again, a big God bless you. God bless you more and more in Jesus' mighty,
mighty name. At ang lahat ay magsabi ng malakas at malaking Amen and Amen. Super thanks everyone. Thank you, Jesus. Amen.